Maganda nga ang gising ng Disney Princess dahil ang bumungad sa akin ang mga hinihintay kong parcel. Ilang araw na rin ako naghihintay simula nga nung nag-11-11 talaga naman naipon lahat ng mga pinag-o-order ko. At ang nakakatuwa lang sabay-sabay silang dumating pero ang masakit doon, Diyos ko, wala akong pamayad. Naksyutan. Kaya nang hiram muna ako sa abli ng samjihan namin, mabayaran ko lang itong mga appliances na dumating sa akin. Grabe, totoo pala yung mga nababasa ko. Iba pala talaga ang level ng happiness kapag ka nakabili ka ng bagong appliances kesa sa bagong mga damit. Ilang taon na kami nakatira dito sa Pulilan, ngayon ko lang naisipang bumili ng mga ganito. Inuko yung Disney Princess, inuna pa kasi ang pagbili ng backless kesa sa mga appliances. Mula kasi nung madalas na nga ako naiiwan dito sa bahay ni Bebo at siya nga ay nagpupunta ng samjihan, naiisipan ko na nga laging magluto, maglinis, kaya lang kulang ako sa gamit. Kaya sakto nung nag-11-11, naghanap talaga ako ng mga sale na appliances na pwede ko nga idagdag dito sa bahay namin. Bukod nga sa mga appliances na pinag-order ko, bumili din ako nitong upuan para sa bar namin. At time bar namin, 2 taon nang nakatayo, wala man lang naging upuan. Pinoproblema ko lang nung mga oras na to, paano kaya rugo namin na-assemblein tong dalawa ni Kabangnas? Alam nyo naman, mahina ang kukutik ko pagdating sa mga ganyang ayusan. Tuwing kasi may dumadating sa aking mga ganyang order, talaga naman pinapa-assemble ko kay Bebo dahil ayokong ma-stress. Kaya naman ang ginawa na lang namin ni Kabangnas, nag-search na lang kami kay Mother YouTube para malaman namin kung paano nga to gawin. Talaga namang may gisan kay oras, kakapantun kay ngalting lukuluka ngayon Abay, sabi ko nga sa inyo, mag-iisang oras na kami nag-aayos ni Kabangnas dito, hindi pa rin namin mabuo ang isang upuan. 2 upuan lang rugo yung in-order ko, pero mukhang aabutin din kami ng 2 araw. Sana nangamurit-murit na lang talaga kami kung paano namin ito maaayos. Pero buti na lang nakita namin na mayroon din palang instruction na kasama. Medyo kinakabahan pa nga niyan ako dito sa nabili kong upuan dahil parang hindi ako kakayanin. Pinakamahal-mahal pa nilang binenta sa amin. Diyos ko, mukhang sira naman din. Sinubukan ko na nga rin i-CPR pero parang wala man nangyari. Anong hindi ka mangangamuret? Napakahirap rugong assemblein. Tas nung na-assemble ko, nasira pala. Naksyutan. Kaya naman sinubukan na nga namin tong upuan ni Kabangnas. Kung gamit ko nga yung inuupuan ko ay nabababat taas. Pero yung kay Kabangnas, parang forever lang nakataas. Beses din yan pinaulit-ulit. Ang ginawa ko na lang, sinipr ko ulit. Alam, parang hindi talaga maaayos. Kaya sabi ko sa kanya, kaysa maubos rugo ang oras namin kakaayos sa upuan na yon, ayusin na namin yung iba pa namin pinag-o-order. Kasaman kundili, yung mga ganitong ina-assemble na isa-isa. Ewan ko, napakahina akong maggaganyan. Talaga nakakapikon. Hindi talaga ako maaasahan sa mga ganitong bagay dahil mahina ang pasensya ko. Pero pagdating sa orderan, ay Diyos ko, nanginginig pa, naksyutan. Tagal na nga yung nasa cart ko, kaya lang hindi ko na-check out dahil feeling ko medyo namamahalan pa ako. Hintay ko pa talaga yan mag-sale ng ilang buwan at nung nag-sale ng 10 piso, kabilis ko nag-check out. Kaso naman kung bakit ako bumili nito, dito ko nga ilalagay yung mga appliances nga na bibilin ko. Wala rin kasi talaga kaming maayos na lagayan at sa bar ko lang talaga lahat pinepwesto. Buti na lang itong nabili kong organizer, sakto-sakto lang dito sa pwesto na meron ako sa kusina. Dahil kung yan ay sumobra sa laki, ay Diyos ko, panibagong stress na naman kung saan ko yan ipepwesto. Hindi ko naman yan pwedeng ilagay sa kwarto namin, meron wari kami lagayan ng bigas sa kwarto. Tapos nga noon, syempre, inaayos na namin at tinanggal na namin yung mga pinaggamitan o pinaglagyan ng mga pinag-o-order namin. Parang every 2 days, nagja-general ako sa bahay na to. Napakaliit lang at laging madumi. Ay, ala kang karapatang magreklamo, Menggay. Ikaw ang nagdadala ng kalat dito. Malaya talaga ako nakakapaglinis, lalo na kapag wala dito si Bebo. Pag andun kasi sa samjihan namin, walang tanong ng tanong, walang nakahilata at walang daan ng daan kapag ka nagmamap, panaksyutan. Alam nyo ba, mas mahirap pa nga yata linisin ng maliit na pwesto, lalo na kapag ka napakaraming gamit. Ante mo kanini, yung paminta namin 7, ang asin namin 5. Ano naman mong gagawin ko sa lahat ng yan? Graduate na din kami sa roller. Tingnan nyo naman, meron na kaming panghigop ngayon ng kama. Oo, palagi kami nasa ibang bansa, pero ngayon lang ako naka-order ng vacuum. Talaga naman kung hindi pa ako galisin, hindi ko maiisipan. Naksyuta. Buti na lang talaga, may nakakatulong nga ako maglinis kagaya nga ni Apple at ni Kabangnas. At nga ng mga sulok-sulok, inayos ko na din at lahat ng mga stocks ko, pinaggagayak na rin namin at tinanapan ko ng pwede kong paglagyan. Nakaka-stress kasi kapag nakikita mong napaka-colorful ng gamit. Hindi na nga aesthetic, nakakaalikabok pa.
Pero after ko nga maglinis dito sa sala at sa kwarto, nag-ayos na nga ako ng pwede namin kainin ngayong gabi. Wala na rin pala kaming stock, kaya kailangan ko na ulit mag-grocery. Darating nga pala na malakas na bagyo, kaya kailangan may laman itong rep namin para hindi na kami labas ng labas. Itong sisig na nga lang yung nilulutuin ko ngayon, ito nga ay hindi pa ready to eat, pero ready to cook na siya. Parang karne lang talaga to at ikaw nga ang bahalang magtimpla kung anong sisig ang gusto mo. Ako guys, ginisa ko lang siya sa maraming sili at naglagay nga ako ng ebon. Katapos noon, kinuha ko na rin itong nabili ko nga Bicol Express. So sa SM ko yata yan nabili guys, kaya lang feeling ko masisira na kaya kinuha ko na rin. Pero in fairness, masarap yung lasa niya. Talagang Bicol Express ang pagkakatimpla. Medyo mapagal ako ngayon, kaya hindi ko na naisipang magluto pa ng iba. Maya-maya din naman, dumating na nga itong si Bebo. Hindi na siya masyadong kita sa labas kasi medyo maitim. Hindi nga siya na samjihan at marami daw tao ngayon kaya pagod na pagod siya. Kumain na rin naman kami at nagtimbang na nga ako nitong pagkain ko. Alak ko pa nga sanang maligo kaya lang pare-pareho na kaming gutom dito kaya sabi ko pagkakain tsaka na lang ako mandidilo. After kumain, ginaya ko na agad yung panligo ko at anong oras na nga to nung nag-aya nga si Bebo na magluluto daw siya ng mais. Sabi ko naman, anong oras na? Saan mo naman nakuha ang mais? Alam nyo na, kaya hindi lumiliit ang tiyan yan. Ganitong oras yan, nagugutom. Pero kapag ganitong oras talaga, ito pa lang yung time namin ni Bebo para sa isa't isa at talaga nakakapagkwento kami sa buhay-buhay namin. Araw-araw yan, hindi pwedeng hindi kami magkwentuhan kapag ganitong oras na. Pag nagluluto nga siya ng mais, nakita ko naman itong ice maker namin. Buo pa pala siya, kaya inangat ko na dito sa bahay. Aminin nyo man o hindi, masarap talagang kachismisan ng mga partner natin. At sa totoo lang, sa amin dalawa ni Bebo, siya pa ang mas chismoso sa amin. Sabi ko nga sa kanya, kahit gaano kalaki ang katawan mo, pag may nag-iwan ng bomba, wala kang choice kundi daklutin. Kung nanonood man yung mga barkada nitong si Bebo, taga-dampot lang po siya ng tae dito. Nakshuta! Lang naman, salamat! Ito yung nilalaro ko, ang PH Fairy na talaga naman napakalaking manalo. Kami kayong larong pwedeng pagpilian dito pero kadalasan talaga na nilalaro ko itong Super Ace dahil ang laki lagi ng tama. Kaya nga nito, biglang pumuputok na lang ng 4,800 at hanggang 20,000 pa. Dali lang to laruin kaya pag gusto nyo, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.